Okay. Paano kung isang araw, Pilipino ka, dito ka pinanganak, pero biglang sinabihan ka na, teka, hindi ka pala Pilipino dahil sa isang lumang batas. Tapos, ipapadeport ka pa. Grabe no? Ito yung naging sitwasyon sa isang kaso na umabot mismo sa Korte Suprema. Nakataya dito yung citizenship, pati nakalayaan ng isang tao. Tatalakayin natin ngayon, himay-himay natin, ang kaso ng Walter Manuel F. Prescott v. Bureau of Immigration. Ito yung GR number 262938 na lumabas yung desisyon noong December 5, 2023. Oo, medyo bago-bago pa nga to at napaka-interesante ng facts pati yung naging journey ng kaso. Tama. So ang core issue dito, si Mr. Prescott, pinanganak siya dito sa Pilipinas noong 1950. Yung tatay niya, Amerikano, nanay niya, Pilipina. So under the 1935 Constitution pa yon. Yun yung crucial dyan, yung 1935 Constitution. Kasi iba yung rules noon sa citizenship, lalo na kung foreign father, Filipina mother. Exactly. Tapos, itong si Mr. Prescott, nakapag-reacquire siya ng Filipino citizenship niya under RA 9225 noong 28. Pero, kinansela ito ng DOJ later on. At yun nga, nahaharap siya sa deportation. Ang main argument niya, hindi nasunod yung due process. Nilabag daw yung karapatan niya. Okay, so ano ba yung mga nangyari, yung timeline? Sabi mo nga 2008, nag-reacquire siya. Tapos nung 2012, yung dati niyang asawa nagsampa ng reklamo. Eto yung parang trigger. Okay. Based dun sa reklamo? Oo, nag-issue ngayon yung BI, Bureau of Immigration, pati yung DOJ ng mga resolusyon. Sabi nila, kanselado citizenship niya, order, deportation. Teka, ano daw yung basehan nila para kanselahin? Ang sabi nila, based sa 1935 Constitution, dapat daw nag-elect siya formally ng Philippine citizenship pagtungtong niya ng 21 years old. Kasi nga, American father, Filipina mother. Yung requirement noon na election of citizenship. Yun nga, hindi niya raw ginawa yun formally. Pero ang iginigit ni Prescott, teka muna, hindi man lang ako nabigyan ng notice sa mga hearing na yan. Wala akong chance magpaliwanag. So, hindi siya naabisuhan sa proseso na nagkakansela na pala ng citizenship niya. Parang ganun yung allegation niya. At dahil doon sa cancellation at deportation order, hinuli siya noong 2016. Wow! So nakulong siya. Oo. Dito papasok yung mga korte. Yung RTC, Regional Trial Court, dinismiss yung petition niya for declaratory relief, pero pinagbigyan yung habeas corpus. Habeas corpus para sa paglaya niya. Anong sabi ng RTC? Sabi ng RTC, okay, habeas corpus granted, pero conditional. Kailangan siyang ma-deport within 30 days kung hindi palayain. Medyo interesting yung ruling. Oo nga, parang gulo. Pinapalaya pero ipapadeport din. Exactly. Tapos, ang umakyat sa Court of Appeal sa CA. Ang CA naman, binaliktad yung sa habeas corpus. Kinatigan nila yung deportation order ng BI at DOJ. So sabi ng CA, tama lang na i-deport siya. Yun ang dating. So dito na yung tension, di ba? Final na ba yung deportation order? Paano yung sinasabi niyang paglabag sa due process? At ano ba talaga status ng citizenship niya? Dito na pumapasok yung Korte Suprema. Ano yung mga pinaka-importanting tanong na sinagot nila? Basically, 4 na major points. Una, yung sinasabi niyang due process violation. Nalabag ba talaga? Pangalawa, yung reklamo ba na yon maituturing na collateral attack sa citizenship niya? Kasi 'di ba dapat direct attack ang pag-question sa citizenship? Hindi pwedeng isingit lang sa deportation case. Dapat hiwalay na kaso yun. Parang ganon. Pangatlo, tama ba yung mga ginamit niyang legal remedies, yung declaratory relief at habeas corpus? At yung pinaka-fundamental siguro, Oo, yung pang-apat at pinaka-crucial, natural-born Filipino ba talaga si Prescott? so, ano ang hatol ng Supreme Court? Binaliktad ng Korte Suprema ang desisyon ng CA. Panalo si Prescott. Wow! Paano nila in-explain? Unahin natin yung due process. Sa due process, klaro daw sabi ng Korte Suprema, talagang nalabag. Bakit? Kasi napatunayan na hindi siya nakatanggap ng mga abiso para sa mga pagdinig. Walang notice.
Oo, at hindi rin siya nabigyan ng kopya ng mismong resolusyon ng DOJ na nagka-cancel ng citizenship niya bago ito naging final. Grabe naman yun. Paano ka dedefensa kung di mo alam na may kaso o desisyon na pala? Exactly. So dahil dyan, sabi ng SC, void. Walang bisa yung buong proseso sa BI at yung DOJ resolution. As in, void from the beginning. Ang laking bagay pala nun. Dahil sa procedural lapse na yon, bagsak yung buong kaso ng deportasyon. Tama. Kasi fundamental right ang due process. Ngayon, punta tayo sa citizenship niya. Ano daw sabi ng korte? Natural born ba siya o hindi? Itinuring siyang natural-born Filipino ng korte. Kahit hindi siya formal na mag-elect noon. Oo. Kahit hindi siya dumaan dun sa formal process under Commonwealth Act 625. Ang rason ng korte, yung mga ginawa niya sa buhay niya, considered as informal election or substantial compliance. Parang yung actions speak louder than words. Ano-ano yung mga actions na yun? Yung pagpapakasal niya sa Pilipina, yung paglagay ng Filipino sa birth certificate ng anak niya, yung pagkuha niya ng balikbayan status noon pa. Tapos yung pag-reacquire niya under RA 9225 in 2008. Lalo na yon. Yung Oath of Allegiance niya noong 2008, napakaklarong pagpapakita yon ng pagpili sa Philippine citizenship. So kumbaga sapat na yon. May iba pa bang basehan yung korte? Meron pa. Ginamit din nila yung prinsipyo galing sa 1961 Convention on Reduction of Statelessness. Ano yun? Basically sabi doon, obligasyon ng Pilipinas na bigyan siya ng nationality. Kasi una, anak siya ng Pilipina. Pangalawa, kung hindi siya kikilalaning Pilipino, magiging stateless siya, walang citizenship. At iniiwasan dapat yun ng mga bansa. Makes sense. Very humanitarian din yung approach. So, dahil void yung deportation order at considered siyang natural born, Tama. Nagpatumba na yung remedyo ng habeas corpus. Naging illegal na yung patuloy na pagkakakulong sa kanya mula nung na-declare na void yung proseso. Kaya inutos ng korte, palayain siya agad-agad. grabe yung pinagdaanan niya. 7 taon din siyang nakulong, tapos ganito yung ruling. Oo, kaya ito talaga yung nagiiwan ng tanong sa atin, no? Gaano ba dapat tayo ka-strict sa mga technical requirements ng batas? Lalo na kung ang kapalit yung citizenship ng isang tao o yung pagiging stateless niya. Isang tao na buong buhay niya, parang Pilipinas na yung tahanan niya. Tama. Kailangan balansehin yung letra ng batas at yung diwa nito, pati na yung hustisya. So, para sa inyo na nakikinig, ano ang ibig sabihin nito? Para sa akin, pinapaalala nito yung sacredness ng due process. Hindi pwedeng baliwalain yan. At yung pagiging makatao sa pag-interpret ng batas, lalo na sa citizenship. Hindi lang ito papel, buhay ng tao ang usapan dito. Ano sa tingin ninyo? Mag-iwan kayo ng comments at kung nagustuhan nyo itong paghimay natin, pa-favorite na rin. Okay, recap lang natin yung mga key doctrines or legal principles dito. Una, due process sa administrative settings. Karapatan mong mabigyan ng abiso at pagkakataon na marinig bago kahatulan. Basic yan. Pangalawa, direct attack sa citizenship. Hindi pwedeng basta-basta questionin ang citizenship mo sa ibang kaso, like deportation. Dapat may hiwalay at direktang kaso para doon. Pangatlo, election of citizenship under the 1935 Constitution. Pwedeng formal ayon sa batas noon, pero pwede ring informal based sa mga kilos mo na nagpapakita ng pagpili. Yun yung substantial compliance. Pang-apat, habeas corpus. Mabisang remedy ito kapag illegal ang pagkakakulong sa'yo, lalo na kung may due process violation. At panglima, yung statelessness conventions. May obligasyon ng Pilipinas na iwasan na may taong mawalan ng citizenship. Napakaraming mahalagang aral mula sa kasong to, para hindi kayo mahuli sa mga susunod pa nating malalalim na pagtatalakay sa mga kaso, batas at isyong legal na mahalaga sa ating lahat. Mag-subscribe na kayo dito sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod,